Lodi, alam mo bang 55 na bansa sa ating mundo ang nagsasagawa pa din ng death penalty at iba-iba sila ng pamamaraan. Mula sa Japan na kinakatakutan ng lahat ng inmates hanggang sa Saudi Arabia na may malaimpyernong twist. Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano ba isinasagawa ang death penalty sa iba't ibang bansa. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe idol, ay mag-subscribe ka na sa channel dahil malaking tulong ito sa paglago ng ating channel. Una nating pag-usapan ay ang USA. Ang Amerika ay isa sa may pinakamaraming binibitay kada taon. Pero nakakagulat dahil wala pa sila sa listahan ng top 10. Mahigit 20 katao ang napapatawa ng kamatayan kada taon sa Amerika. Maraming states sa Amerika ang tutol at sinasabing illegal ito. Pero hanggang ngayon, ang 11 states na ito ay patuloy na ipinapatupad ang batas ng death penalty. Madalas, ang mga nahahatulan ng death penalty ay ang mga kasong may kinalaman sa pagpatay, minsan mga spy o traidor at may ibang dahil sa talamak na pagbebenta ng mga ipinagbabawal na gamot. Iba-iba ang method ng pagsintensya sa bawat state at narito ang 5 paraan na ginagamit sa Amerika. Ito ay ang lethal injection, electric chair, firing squad, gas chamber at gas asphyxiation. At narito idol, ang eksaktong nangyayari sa buhay ng inmate 24 hours bago siya bitayin. Sa first hour, kukunin sila sa kanilang selda para ilipat sa kinakatakutan kahit ng mga matitigas na kriminal, ang tinatawag na death house. Ito ang huling pagkakataon na masisilayan nila ang labas. Pagtapos ay bibihisan sila bago dalhin sa bago nilang selda. Dito na sila magpapalipas ng gabi. May ibang nakakatulog pero meron ding hindi, knowing kung ano ang paparating kinabukasan. Pagsapit ng 15-hour mark, gigisingin sila para paliguin at kumain ng regular na prison breakfast. 14 hours, papayagan silang makita ang mga kaibigan at pamilya nila sa huling beses. Meron ding 45-minute phone call kung sakaling hindi makapunta ang mga mahal nila sa buhay. 12-hour, cut off na ang lahat ng pakikipagkita at pakikipag-usap ng preso. 10-hour mark ay pakakainin sila ng lunch break. Sunod ay papayagan silang makipagkita sa mga pari o pastor kung saan marami sa kanila ang umaamin at nagsisisi sa mga kasalanang nagawa nila. Pagsapit ng 8-hour mark ay papayagan sila na makita ang huling sunset ng buhay nila. Sunod ay bibigyan sila ng 1 hour para magsulat ng goodbye letter para sa mga pamilya at kaibigan nila. Tapos maghahapunan ang mga preso at sila mismo ang o-order ng pagkain nila. Pero sa halagang $30 lamang na sa panahon ngayon ay hindi na ganoon kataas ang value idol. Sunod, kung ang preso ay bibitayin gamit ang electric chair, kailangang i-shave ang ulo nila para maiwasan ang pagsilab ng apoy sa mga buhok nila. Tapos ay kakain na sila ng final meal. 3-hour mark ay magdadatingan na ang mga taong sasaksi sa gagawing pagbitay. At madalas, ito ay mga mahal nila sa buhay. 1-hour mark ay dadalhin na ang mga inmates sa aparatus na tinatawag na death chamber. Siya ay binabantayan ng 5 guards. 12 minutes, papasok na ang mga watcher sa isang kwarto kung saan makikita nila ang preso na nakahiga. Tinted ang salamin ng preso, kaya hindi niya makikita ang mga nanonood sa kanya. Pagsapit ng 10-minute mark, sasabihin ng inmate ang kanyang last words, tapos ay may final visit sa pari o pastor. At tapos nito, gagawin na ang execution. Sa kasalukuyan, merong 2,500 na preso ang nakapila sa death chamber. Marami sa kanila ay nililitis pa na umaabot ng 10 taon. Isa sa sikat na kaso sa death row ng Amerika ay ang 14 years old na nagngangalang George Stinney. Hinatulan siya ng kamatayan matapos niyang patayin ang 2 batang babae. Sobrang liit niya pa nga para umupo sa electric chair, kaya pinaupo siya sa libro at sinasabing Bible ang ginamit dito. Pero simula nitong 2005 ay 18 years old na lang ang pwedeng isalang dito. Kung para sa iyo ay brutal na ito, well, walang-wala ito sa death penalty na ginagawa sa Saudi Arabia. Sa Saudi, 185 na tao ang binibitay kada taon at minsan kahit mga krimen na hindi mabigat ay napapatawan ng parusang ito. Kagaya na lamang ng pagnanakaw, trespassing at meron ding nabibitay dahil sa pagtalikod sa Islam. At mag-ingat ka idol dahil dito binibitay ang pagtataksil sa asawa at pagkakaroon ng same-gender relationship. Meron lang 3 execution method sa Saudi Arabia at lahat ng ito ay sobrang brutal. Una ay firing squad.
Pangalawa ay stoning, kung saan binabaon ang kalahating katawan mo habang binabato ka sa ulo hanggang sa kamatayan. At ang pinakamalala ay pugot ulo. Gumagamit sila ng sikmitir o parang itak na espada sa kanila. At tapos, i-display ang katawan mo sa publiko para matakot ang mga tao na gumawa ng kasalanan. Hindi kagaya ng US, sa Saudi Arabia ay sobrang bilis lang ng proseso ng pagbitay. Pag nahuli ka, ay dadalhin ka sa selda na tinatawag na Al-Hair Prison. At madalas, hindi na umaabot ng taon ay wala ka na sa mundong ibabaw. Sunod at baka ikagulat mo ito, ang Japan. Oo, maliban sa Amerika, Japan ang isa pang demokrasyang bansa na nagpapatupad ng death penalty. May average na 5 execution kada taon. At 3 krimen lang ang pinapatawa ng death penalty dito. Una ay pagpatay, sunod ay pagtraidor sa bansa, at huli ay crimes against the state. Madalas sa ibang bansa, bago ka bitayin, ay alam mo na ito kahit taon pa ang bibilangin bago ka patayin. Pero hindi sa Japan. Minsan, 1 oras na lang, bibitayin ka na pala at wala kang ka-idea. Ibig sabihin, wala silang alam kung kailan ang huling araw nila sa mundo. Kaya naman, may mga pagkakataon na nababaliw talaga ang mga preso bago pa man sila mabitay. At yung mga pamilya naman, mababalitaan lang kapag tapos na ang execution. Ibig sabihin, wala rin silang tsansa na makapagpaalam ng maayos sa isa't isa. At sobrang strict ng presinto kung saan sila nakakulong. May upo lang sila na pwedeng gawin. Pag naglakad, ay sa sahig lang dapat nakatingin. At karamihan sa kanila ay nagtatrabaho ng 13 hours kada araw. Isa pa sa may malalang death row ay ang China. Ito ang bansang may pinakamaraming ine-execute kada taon. May average sila na 1,000 inmates kada taon. Sa China, marami ring dahilan para mapatawan ka ng kamatayan. Kabilang ang fraud, bombing, flooding, rioting, pagrerebelde sa politika, pamimirata, korupsyon, aircraft hijacking, pagtalikod sa military at marami pang iba. At ito ang maganda sa China. Walang mayaman at makapangyarihan dito. Dahil noong 2022 lang, isang mataas na politician na nagngangalang Fu Shengha ang nasintensyahan ng kamatayan matapos niyang mangutong ng mahigit 17 million US dollars. At noong 2014, isang bilyonaryo na businessman na nagngangalang Lu Han ang nabigyan din ng death sentence. Ginamitan sila ng firing squad at lethal injection. Pero meron pang mas masahol. Ito ang Somalia. Kilala ang Somalia bilang isa sa pinakamapanganib na bansa sa mundo. Ito lang ang nag-iisang African country na nagsasagawa ng pagbitay sa harap ng publiko. Either hanging, firing squad, or stoning. Nag-a-average ng 13 inmates ang na-execute kada taon. At halos kagaya ng sa Saudi ang dahilan kung ba't nabibitay dito. Kagaya ng pagtalikod sa Islam, pagkakaroon ng same-gender marriage at pagloloko sa asawa. Habang nag-aantay ang preso sa kanilang execution, kinukulong sila sa isa sa pinaka-nakakasulasok na kulungan sa mundo na sobrang sikip at nuknukan ng dumi. Pero sabi ng mga tao, posibleng mas malala pa ang pamamaraan ng Belarus dahil parang si Hitler ang style ng pamumuno dito. Sapagkat ang Belarus ang nag-iisang bansa sa Europe na pinapatakbo ng dictatorship. Kaya naman kahit imbento or mangbash ka lang sa namumuno dito, ay mapapatawan ka na ng kamatayan. Maraming hindi na umaabot sa death sentence sapagkat namamatay na sila sa loob ng kulungang ito na sobrang hirap makasurvive. Sunod ay Indonesia. Oo, idol, sa baba lang ng Pilipinas. Noong 2005 ay naging headline ng balita ang Indonesia matapos na mahuli ang 9 na Australiano na nagtangkang magpasok ng napakalaking volume ng droga dito. 7 sa kanila ang hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong at 2 ang hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Sa kasalukuyan, may execution pa din sa Indonesia at madalas ay dahil ito sa pagpasok ng mga illegal na gamot at pamimirata. Isa pa sa may masahol na pamamaraan ay ang India. Sa India ay pwede kang mabitay kapag nakapatay, nangidnap at aircraft hijack. Meron ding mga nabibitay kapag nauhuli na nagsasakripisyo ng tao. May average sila na 120 execution kada taon sa pamamagitan ng pagbigti at firing squad. Pero kagaya ng Belarus,
Madalas ay namamatay na ang mga inmates sa loob ng presinto dahil kilala ang India sa isa sa pinakamasikip, madumi at magulong kulungan sa mundo. Ito, idol, siguradong hindi ka na magugulat sa bansang ito, ang North Korea. Ang nakakatakot lang ay pwede kang mabitay sa kahit anong dahilan na magagawa mo. Kahit nga makinig ka lang ng radyo ng ibang bansa o manood ng palabas na hindi pang North Korean, lalo na pag nakagawa ka pa ng mga kasalanan talaga. Kagaya na lang ng pagtatraidor sa kanila, malaman na nakikipag-alyansa ka sa ibang bansa, panonood ng porn at pag nahuli kang tumakas. Marami na ring matataas na opisyal sa North Korea ang nabigyan ng death sentence, kabilang na ang sariling uncle ni Kim Jong-un. Ang mga method nila sa pag-execute ay firing squad, hanging, pugot ulo at ang pinakamalala ay gagamitan ka ng missile. At minsan, ginagawa sa publiko ang mga pagbitay na ito. Noong 2022, isang lalaki ang binitay sa harap mismo ng mga tao dahil sa panonood ng K-pop. Bago ibitay, ay ikukulong muna ang mga nagkasala sa loob ng labor camp, kung saan nagtatrabaho sila ng mahigit 20 hours at sobrang bigat ng mga trabaho dito. Kaya naman madalas ay hindi na din umaabot sa araw ng sentence ang mga tao dahil namamatay na sila sa loob nito. Ang malala nga lang, idol, minsan nadadamay ang pamilya ng mga nagkasala. Walang matanda o bata dito. Ito ay para masiguro na walang makakakuha sa kapangyarihan ng pamilya Kim. Sunod ay Pilipinas. Joke lang, idol. Wala ang Pilipinas sa listahan natin. Pero ikaw, anong masasabi mo? Dapat bang magkaroon ng death penalty sa ating bansa sa kasalukuyan? I-comment mo naman kung oo o hindi. At ipaliwanag mo na rin, Lodi. At dyan nagtatapos ang video natin ngayong araw. Kung nag-enjoy ka, ay baka naman pwede mong i-click ang subscribe button. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na uploads kagaya nito. Hanggang sa muli, paalam.